Araling Panlipunan 6, Quarter 4, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Ito ay mula sa Learner's Packet Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin ang mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino at ng pamahalaan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Napag-alaman din natin ang mga naging tugon ng pamahalaan at mga pangulo na nanunungkulan sa pamahalaan. Nakita rin natin ang kasikapan ng mga Pilipino para maiangat ang kabuhayan at antas ng mga mamamayan. Nasaksihan din natin ang pagpapahalaga ng mga Pilipino para sa interes ng bayan. Matapos nating pag-aralan ng mga pangyayari mula 1946 hanggang 1972, ngayon naman ay ating talakayin ang kinaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar. Bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang: una, matutukoy ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Pangalawa, matatalakay ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. At makapagpapahayag ng sariling pagpapahalaga tungkol sa natutuhan. Nalaman mo na ang mga layunin na dapat mong matutuhan. Ngayon, balikan natin ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot ng pagsasanay na ito. Panuto, pagtambalin ang Pangulo sa Hanay B na kilala sa kanilang mga programang na ipatupad sa kanilang panunungkulan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa kwaderno. Unang bilang, nagtatag ng paksa. Sino ang Pangulong ito? Magaling! Ang Pangulong ito ay si Elpidio Quirino, letter D. Pangalawa, huling Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Sino ito? Magaling! Ang Pangulong ito ay si Manuel Rojas, letter A. Pangatlo, naglunsad ng Green Revolution. Sinong Pangulo ito? Magaling! Siya ay si Ferdinand Marcos, letter B. Pang-apat, nagtatag ng Mapilindo. Sinong Pangulo ito? Tama! Ang Pangulong ito ay si letter C, Diosdado Macapagal. Panglima, Filipino First Policy. Sinong Pangulo ang nagpatupad nito? Magaling! Ang Pangulong ito ay si letter E, Carlos P. Garcia. At pang-anim, nagtatag ng Magna Carta of Labor. Sinong Pangulo ito? Tama! Ang Pangulong ito ay si letter D, Elpidio Quirino. Bago tayo magpatuloy, atin munang sagutan ang gawain sa ibaba. Gamit ang concept map, itala ang mga nalalaman tungkol sa batas militar. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang concept map. Batas militar. Ano-ano ang mga nalalaman mo tungkol sa batas militar? Ang batas militar ay isang marahas na hakbang.
Ang batas militar ay isinagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib. Ang batas militar ay may negatibo at positibong pangyayari. Ang batas militar ay nabago ang takbo ng pamumuhay ng mamamayan. Ngayon naman ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto na sadyang inihanda upang madagdagan ang iyong kaalaman. Pilipinas sa ilalim ng batas militar. Ang batas militar ay isang marahas na hakbang na maaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib tulad ng paghihimagsik, rebelyon, paglusob at karahasan. Narito ang ilan sa mga pangyayaring naging daan sa pagtatakda ng batas militar. Ang paghahari ng Ikatlong Republika na tumagal ng mahigit 2 dekada ay nagwakas noong Setyembre 21, 1972 nang ilagay ni Pangulong Ferdinand E. Marcos sa ilalim ng batas militar ang Pilipinas. Narito ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Ang unang pangyayari ay ang pagsilang ng mga makakaliwang pangkat. Ang Communist Party of the Philippines o CCP ang samahang itinatag noong 1968 ni Jose Maria Sison. Ito ay may ideolohiya ni Mao Zedong, pinuno ng komunistang China. Ang New People's Army o NPA naman ay itinatag noong 1969 na binubuo ng mga magsasakang nakipaglaban dahil sa hindi kanais-nais na gawain ng mga may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Nakipaglaban sila sa pamamagitan ng dahas. Naitatag din ang Moro National Liberation Front o MNLF sa pangunguna ni Nur Miswari, isang professor sa Universidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Muslim na nais magtatag ng hiwalay na pamahalaan na tatawaging Republika ng Bangsamoro. Ang sumunod naman na pangyayari upang magtakda ng batas militar ay ang paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Dahil sa pagkawala ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan, naging madalas ang mga pagrarally at demonstrasyon ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas. Bukod sa mga estudyante, ang mga manggagawa ay nakiisa rin sa pagwewelga na madalas na humantong sa madugong labanan sa pagitan ng mga welgista at mga pulis. Ang sumunod naman na pangyayari na naging daan ng batas militar ay ang pagbomba sa Plaza Miranda. Idinaos ang halala ng mga senador at mga opisyal ng pamahalaang lokal noong 1971. Ginanap ang pagpapahayag ng kandidato ng Partido Liberal sa Plaza Miranda. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay may sumabog na granada. Maraming sugatan at namatay sa pagtitipon at sinasabing ito ay kagagawa ng New People's Army o NPA. Ang sumunod naman na pangyayari ay ang pagsuspindi sa pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Sanhi ng sunod-sunod na kaguluhan ay nagdesisyon si Marcos na ipahayag ang proklamasyon bilang 889 na nagsususpindi o pumipigil sa karapatan sa writ of habeas corpus kung saan ang mamamayan ay sumasailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Ang Pilipinas sa ilalim ng batas militar. Sa panahon ng batas militar, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa iisang tao lamang. Ang Pangulo ang higit na makapangyarihan sa lahat. Siya ay tumatayong punong ministro. Lalong naging makapangyarihan si Marcos nang baguhin at pagtibayin ang saligang batas ng 1972. Bukod sa pagiging puno ng sangay ng tagapagpaganap, ay siya rin ang namamahala sa batasan at gabinete. Namahala rin siya sa mga korteng militar. Dito nililitis ang mga nagkakasalang sundalo at sibilyan. Ito ang ilan sa mga ipinatupad sa ilalim ng batas militar.
Una ay ang pagpapairal ng curfew hour mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pangalawa, pagbawal ng rally, demonstrasyon at pagwewelga. Pangatlo, pagkontrol ng pamahalaan sa pahayagan, radyo at telebisyon upang masala ng pamahalaan ang mga balitang lalabas sa madla. Pang-apat, pagsuspindi ng pangingibang bansa ng mga Pilipino maliban sa mga misyong ipinag-uutos ng gobyerno. At pang-lima, paggawa ng parusang kamatayan sa sino mang mahuhuling magdadala ng armas nang walang pahintulot. Nabago ang takbo ng pamumuhay ng mga mamamayan nang ipairal ni Marcos ang batas militar. Negatibo ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa bagong sistema ng pamahalaang binuo ni Marcos sapagkat sadyang nabawasan ang karapatan ng mga mamamayan. Naghari ang takot sa puso ng mga tao kasabay ng pag-usbong ng galit at pagkamuhi kay Pangulong Marcos. Karamihan ay nanatiling tikom ang bibig dahil sa takot sa pamahalaan. Kalaunan ay natanggap na rin ng mga Pilipino ang ganitong sistema, lalo pa at nakita nila ang mga positibong pangyayari tulad ng nagkaroon ng mabilis na pagsulong sa ekonomiya noong unang 3 taon ng pamamayani ng batas militar. Tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga tao, hindi lang sa pook urban, pati na rin sa mga rural na lugar. Nabuhayan ng mga maralita sapagkat sila ay nakakakita ng bagong pag-asa na makaahon sa kahirapan. Nawala ang kriminalidad sa lipunan. Ang mga lansangan, tulay, mga patubig at irigasyon ay mabilis na naipaayos. Maraming gusali at establishmento ang naipatayo. Naging sapat ang supply ng bigas at nakapag-export pa nito sa mga unang taon ng batas militar. Sumigla ang larangan ng agrikultura at industrialismo. Nakontrol bagamat hindi ganap ang subbersiyon at kilusang komunismo. Lumaganap sa buong bansa ang infrastructure project gaya ng mga superhighway, tulay at feeder roads sa mga bukirin. Nabigyang halaga ang kulturang Pilipino. Nakapagpatayo ng paaralang pambayan, pagamutan at health center. At nabigyan ng bahay ang mga maralitang naninirahan sa lungsod. Marami ring nagsabi na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay pansamantala lamang at pawang huwad na kaunlaran. Sa likod ng magagandang bagay na ipinakikita ng pamahalaan ay maraming negatibo tulad ng mga sumusunod. Pagdami ng nepotismo o ang pagluklok ng mga kamag-anak o kaibigan ni Marcos sa pamahalaan. Pagtaas ng antas ng katiwalian. Pagsasara ng mga himpilan ng pahayagan, radyo at telebisyon at pagsupil sa pahayagan kaya hindi nalaman ng mga mamamayan ang nangyayaring katiwalian. Pagpigil sa operasyon ng mga kagamitang pampolitiko at mahalagang industriya tulad ng panghimpapawid, mga daang bakal at kumpanya ng telepono at Meralco. Pagsupil sa mga karapatang pantao gaya ng pagbabawal sa pulong pampubliko, mga demonstrasyon ng mga mag-aaral at welga. At pagpapahirap at pagpatay sa mga bilanggong politikal, sino mang mapaparatangang kalaban ng pamahalaan. Sa bahaging ito, ating alamin ang ating natutuhan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain sa pagkatuto. Mga pamprosesong tanong. Una, ano ang batas militar? Tama! Ang batas militar ay isang marahas na hakbang na maaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib tulad ng paghihimagsik, rebelyon, paglusob at karahasan. Pangalawang tanong, sinong pangulo ang nagdeklara ng batas militar? Tama!
Ang Pangulong nagdeklara ng batas militar ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangatlong tanong, ano-anong mga pangyayari ang nagbigay daan ng pagdeklara ng batas militar? Tama! Ang mga pangyayaring nagbigay daan ng pagdedeklara ng batas militar ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagsilang ng mga makakaliwang pangkat. Pangalawa ay ang paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Pangatlo ay ang pagbomba sa Plaza Miranda. At panghuli ay ang pagsuspindi sa pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Pang-apat na katanungan, bakit maraming mamamayan ang tutol sa batas militar? At narito ang posibleng kasagutan. Maraming mamamayan ang tutol sa batas militar dahil nabagong takbo ng pamumuhay ng mga mamamayan, nabawasan ang karapatan ng mga mamamayan, naghari ang takot sa puso ng mga tao kasabay ng pag-usbong ng galit at pagkamuhi kay Pangulong Marcos. Karamihan ay nanatiling tikom ang bibig dahil sa takot sa pamahalaan. Panglimang katanungan, sa iyong palagay, makatarungan ba na ipatupad ang batas militar noong panahon na yon? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Ito ay base lamang sa aking palagay. Sa aking palagay, ay makatarungan rin naman na ipatupad ang batas militar dahil na rin sa sunod-sunod na kaguluhan sa bansa. Lumulubha na ang suliranin sa katahimikan at marami na rin ang nagtatatag ng rebelyon na nagiging sanhi ng pagiging rebelde ng mamamayan. At para sa pang-anim na katanungan, bilang mamamayang Pilipino, paano mo pahalagahan ang mga positibong pangyayari sa ilalim ng batas militar? At narito ang aking halimbawang sagot. Maraming positibong pangyayari sa ilalim ng batas militar. Ang mga ito ay nakatulong rin sa kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Naging maayos ang ating ekonomiya at maraming mga infrastruktura ang naipatayo. Akin itong pahahalagahan sapagkat ito ay nagbigay rin naman ng kabutihan sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. May mga pangyayari sa bansa na naging dahilan ng pagtakda ng batas militar. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Piliin ang sagot sa kahon. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipiliang sagot. Para sa letter A, writ of habeas corpus. Letter B, liberal. Letter C, Jose Maria Sison. Letter D, Ferdinand Marcos. Letter E, MNLF. At letter F, Diosdado Macapagal. Unang bilang, partido na nagpapahayag ng kandidatura sa Plaza Miranda nang maganap ang pagsabog na ikinamatay ng maraming tao. Anong partido ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay Partidong Liberal. Pangalawa, karapatan ng mamamayan na sumasailalim sa tamang proseso ng paglilitis. Anong karapatan ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ito ay writ of habeas corpus. Pangatlo, ito ay binubuo ng mga Muslim na nais magtatag ng hiwalay na pamahalaan na tatawaging Republika ng Bangsamoro. Anong tawag sa grupong ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter E. Ito ay MNLF. Pang-apat, nagtatag ng Communist Party of the Philippines o CCP. Sino ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Siya ay si Jose Maria Sison. At panglima, Pangulo na nagdeklara ng batas militar sa Pilipinas. Sinong Pangulo ito? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Siya ay si Ferdinand Marcos. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, isa-isahin sa pamamagitan ng tree diagram ang mga pangyayari kung paano umiral ang batas militar sa bansa.
Itala sa ugat ng puno ang mga pangyayaring nagbigay daan upang ideklara ang batas militar. Tukuyin ang mga pagbabagong naganap sa ilalim ng batas militar sa mga dahon. Gawin ito sa sagutang papel. Unahin natin sa bandang ibaba. Ito ay mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Ang mga ito ay ang pagsilang ng mga makakaliwang pangkat, paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan, pagbomba sa Plaza Miranda, at pagsuspindi sa pribilehiyo ng writ of habeas corpus. At ang mga naganap naman sa ilalim ng batas militar ay ang pagpapairal ng curfew hour, pinagbawal ang pagrarally, demonstrasyon at pagwewelga, pagkontrol ng pamahalaan sa radyo, pagkontrol ng pamahalaan sa pahayagan, pagkontrol ng pamahalaan sa telebisyon, pagsuspindi ng pangingibang bansa ng mga Pilipino, at paggawa ng parusang kamatayan sa mahuhuling may dala ng armas ng walang pahintulot. Para naman sa pagsasanay bilang 3, pumili ng isa sa mga positibo at negatibong epekto ng batas militar sa mga mamamayan. Sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa mga positibong pangyayari sa batas militar, ang aking napili ay nawala ang kriminalidad sa lipunan. Ang napili ko namang negatibo sa ilalim ng batas militar ay ang pagsuspindi ng pangingibang bansa ng mga Pilipino maliban sa mga misyong ipinag-uutos ng gobyerno. Ngayon, para sa unang katanungan, batay sa iyong kasagutan, alin sa mga positibo ang nagustuhan mo? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Sa mga positibo, ang nagustuhan ko ay ang pagkawala ng kriminalidad sa lipunan, sapagkat sa pamamagitan nito, alam kong ligtas ako laban sa mga masasamang loob. Para naman sa pangalawang katanungan, alin naman ang hindi mo nagustuhan sa mga negatibong katangian ng batas militar? Bakit? At narito ang aking halimbawang sagot. Ang hindi ko nagustuhan ay ang pagsuspindi ng pangingibang bansa ng mga Pilipino sapagkat pakiramdam ko ay kontrolado na ang ating galaw at walang kalayaang pumili. Para naman sa pagsasanay bilang 4, suriin at basahin ang sitwasyon gamit ang read and react diagram. Ipaliwanag sa iyong sariling pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay reaksyon kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang batas militar. Basahin natin ang una. Pagdami ng nepotismo o pagluklok ng mga kamag-anak o kaibigan ni Marcos sa pamahalaan. Narito ang aking reaksyon. Ang aking pananaw ukol dito ay hindi nakabubuti ang political dynasty sapagkat nagiging ugat ito ng pagpapalaganap ng kanilang kapangyarihan at hindi nabibigyan ng pagkakataon ang iba na may mas mabuting hangarin para sa lipunan. Basahin naman ang pangalawang pahayag. Pagsasara ng mga himpilan ng pahayagan, radyo at telebisyon at pagsupil sa pahayagan upang hindi malaman ng mga mamamayan ang nangyayaring katiwalian. At narito naman ang aking reaksyon. Ang aking pananaw ukol dito ay hindi dapat ipasara ang mga ito sapagkat mahalaga na malaman ng bawat mamamayan ang mga kaganapan sa ating bansa. Para naman sa pagsasanay bilang 5, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng alituntunin, paano mo ipakikita ang paggalang sa karapatan ng bawat tao? Gumawa ng batas sa mga sumusunod. Gawin ito sa sagutang papel. Batas o alituntuning ipatutupad sa tahanan. Ang mga batas o alituntuning ipatutupad sa tahanan ay ang mga sumusunod. Una, maglinis ng bahay. Pangalawa, maghugas ng plato pagkatapos kumain. Pangatlo, magdilig ng halaman. Pang-4, ayusin ang pinaghigaan paggising sa umaga. At pang-5, iligpit ang mga laruan. Ang mga batas o alituntuning ipatutupad sa barangay ay ang mga sumusunod. Halimbawa, una, maglinis ng iyong bakuran. Pangalawa,
itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Pangatlo, huwag magsunog ng mga basura at tuyong dahon. At pang-apat, huwag magpadumi ng alagang aso kung saan-saan. Para naman sa pagsasanay bilang 6, suriin muli ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar sa iyong nabasang teksto. Pumili ng isang gawain na nasa ibaba na angkop sa iyong interes at kakayahan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa pagsasanay na ito ay pumili lamang kayo ng isang gawain sa mga sumusunod. Letter A, gumuhit ng isang poster. Letter B, sumulat ng sanaysay. Letter C, sumulat ng tula. Letter D, gumawa ng reflection paper. At letter E, bumuo ng collage. Pumili lamang kayo ng isa sa mga ito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!